waiting. Tayo po ay magsiluhod bilang paggalang sa ating Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Sa wagas niyang pagmamahal, layo niya'y lahat ay makinabang. Kaya't kung tuwirang siya'y pakikinggan, lahat ay matatama ang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang isang taong namatay, ang magugunita sa kanya'y kanyang kaarawan, ng kanyang mga pamilyang naiwanan at ang kanyang mga mabubuting bagay na sa kanila ay nakita at pinadama niyang pagmamahal. Subalit ang Ama ay napakarami niyang mapapakita, mapapadama, mapapakilala sa kanyang mga anak, bagamat hindi siya nakasama, hindi siya nakita ng mga anak niya. Alin kaya sa mga pinakikita ng Ama sa inyo ang tuwirang napapatotohanan niyong siya ay buhay sa buhay niyo? Paano niyo siya nakikilala, bagamat siya hindi niyo nakikita? Paano siya nagpapakilala sa inyo na siya'y buhay sa tuwina? Paano niyo siya mapapatotohanang kayo'y anak niya? Paano niyo mapapatotohanan sa kanya na kayo'y nagmamahal bilang mga anak niya? Mga minamahal, marami ang nagaganap sa ibabaw ng lupa na di kayang diripin, ni di kayang suriin ang isipan ng tao. Subalit ang bawat kaganapang pinatutupad at nagaganap sa ibabaw ng mundo
ang bumuhay sa mga anak niyang nagpahiram ng mga bagay at mga kailangan nila bawat araw at gabi man, siyang tunay na kabatid kung paano niya ito pinatutupad at bakit niya pinagaganap. Kaya't kung ikay nakakilala at nakadama na sa Kanya, isa lamang ang nais niyang ipahiwatig sa iyo. Lagi mo siyang asahan, lagi mo siyang tawagin, at lagi siyang nakahandang sa iyo'y makinig at magmahal. Sa iyong panaligan at lagi siyang may magagawa sa iyo na hindi kaya ng tao. Kaya't kung patuloy mo siyang kikilalanin, dadamhin at tatanggapin, mapapatotohanan niyang malayo man siya sa iyo sa pananaw mo, wala siyang makita. Wala kang makita para sa Kanya. At ang tingin mo'y kapwa-taong nakikita mo, subalit sa kapwa mo tao, mapapatotohanan niya at mapapadamang mahal na mahal ka niya. Sa mga kapwa mong nagmamahal sa iyo at tapat na nakakakilala sa Kanya at gumagalang na totoo, kaya't magagawa rin niya kung papaano ang nagagawa sa inyo na mahalin kayo. Magagawa ng kapwa nyo, magagawa ng kahit na sino ang patotohanang mahal na mahal kayo ng Ama. Kaya't kung papaano nyo nadarama ang Ama at pinadadama ng kapwa nyo, naway matuto rin kayong magmahal sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Napakarami ng kaganapan na binabaybay ng nilalang sa banal na aklat na tinutunghayan at pinag-aaralan ng nasang matutong nilalang. Marami ang katuparan na noon pa may pinatupad ng Ama, magpahanggang ngayon sa kasalukuyan at sa susunod pang mga panahon na hindi kayang ipatupad ng tao lamang. Marami nang naibigay ang Ama sa lahat ng mga anak niya, ngunit ilan kaya ang kikilala sa pagmamahal at tapat niyang pagbibigay sa lahat. Marami pa ang magaganap at marami pa ang ipatutupad ng Ama na mabuti sa lahat ng kanyang mga anak. Kung ang lahat ng kanyang mga anak ay tuwirang tumatanggap sa mabuti niyang layunin, lahat sila'y mapapanutot, mapapabuti rin. Marami ang nagaganap na hindi kalooban ng tao at di gustuhan ng tao, subalit pinahintulot upang makilala at ipakilala niya ang magagawa niya. Ngunit marami ding ginawa ang tao na hindi kagustuhan at kalooban ng Ama. Subalit, kapag sila ay napasama at napariwara, tinatanong nila, bakit nangyari ito sa akin? May Diyos ba? Marami pa ang nais gawin ng Ama para sa lahat ng anak niyang nabubuhay sa lupa. Ngunit ilan kaya ang mapapatotohanan sa pagpapatupad ng Ama, siyang nadama, siyang nakilala, at siyang tatawagin sa tuwina? Ilan kaya ang mga dinalisay na hindi nawalay sa Kanya, kundi lalong napalapit at lalong napatatag ang pananalig, hanggang sa makilala nilang lubos ang Amang gumawa ng lahat sa kanilang buhay, kung paano nakatighaw, nakasadsyad, nakahulagpos, at nagbigay tagumpay na tuwirang mapagmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa aklat ni Job. Dumating ang panahon ng mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparoot pa rito sa labas ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay, siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo nang walang dahilan?
Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo, gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik, kundi kaniya sumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda na magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinag-aararong mga baka at nanginginay naman ang mga asno nang may dumating sa mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita ng may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Umuugong pahalos ang salita nito ay may dumating na naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo, kinuha nilang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol, ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa niya halos natatapos, di pa halos siya nakakatapos, magsalita, may dumating pang isa at nagsabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman, sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatadrapa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi si Yahweh. Kaya't pinauna na sa inyo, sa bawat kaganapan, may kaganapang kalooban ng Ama, na pinahintulot niya, ngunit may kaloob na naganap na hindi niya kalooban, kundi ang taong may gusto. Ano ba ang pinatupad niya habang kinikilala mo siya? Naranasan mo ba ang mga bahaging kaloob sa buhay mo na nagpatatag, nagpatibay ng pananalig at pananampalataya mo? At habang umuusad ang araw, buwan at taon, ang lahat ng iyo'y napagtagumpayan mo na may galak ang kalooban mo. Ni hindi mo naisip, ako kaya'y tumalikod na sa pananalig. Ako kaya'y umayaw na sa pagtitiwala. Ako kaya'y hindi na magsasamba o sasamba. Magalak kayo at magpuri. Lagi niyong tatandaan, ang lahat ng kaganapan nasisilayan man din ng Ama, bagamat di siyang nagbigay, ngunit kanyang pahintulot upang ito'y maganap at niloob niyang maganap upang kayo naman ay sa kanya'y kumilalang ganap. Magalak ka at magpuri sa oras na ito. Kung sa palagay mo, hindi ka gumagaling. Bakit hindi ka gumagaling? Ba't di pa ako gumaling? Ngunit, umaasa kang patuloy, nagtitiwala kang patuloy, na may Diyos Ama kang nagpapagaling at sa iyo ay magbibigay kagalingan. Magalak ka at magpuri sa oras na ito kung isa ka sa mga niloob ng Ama na dumanas ng hirap, ngunit sa iyong paghihirap, hindi mo nagawang itakwil mo siyang ganap. Kundi sa kabila ng iyong luha, kung magkamisang pumapatak sa iyong mga mata,
nasasabi mo pa rin, salamat Ama. Naway mapagtagumpayan ko ito, makayanan ko at isadsyad mo ako hanggang maging magaan na ang buhay na taglay ko. Magalak din kayo at magpasalamat sa kabila ng inyong pagsasamakit ng inyong pakikipag-isa. May pinatupad din sa inyo ng mga pinaghirap ng loob nyo at pinasakita ng isipan ninyo. Subalit di pa rin natugot ang pagtitiwala nyo at paniniwala nyo, hindi kayo pababayaan ng Ama. Isang araw, lahat ng inyong mga pinagdaraanan sa inyong pakiging isang tapat na anak ng Ama, tulad ni Job, nakalaya rin siyang lubos. Natanggap din ang kagalingan, muli nagkaroon siya ng mga anak na mas magaganda at mababang, magpupogi, na wika nga, kakikisig, magaganda. Mga anak ng Ama, walang taong makapagpapaganda ng ugali ng tao. Walang magpapaganda ng kalooban ng tao. Walang magbibigay malinis ng isip, na kaisipan ay malilinisan ng ganang pagkatao lamang. Wala lahat gagawin ng tao kundi sumunod lamang. Kung ito na may tutupad at susunod sa kalooban ng Ama, ang hirap niya ay kagaanan at ang dusa niya ay kalwalhatian. Mga minamahal ko, ang mga mahihina ang pagtitiwala at paniniwala, nasasabi nilang bakit ganyan, bakit gayon. Subalit nang pinalakas na ang paniniwala at pagtitiwala, lahat ng nagsasabing bakit ganon, bakit ganyan, ang nasasabi naman nila, salamat sa iyo, Panginoon. Naway isa kayo sa pinatibay at pinatatag upang masambit nyo ang sa susunod na mga araw, ang parangal at papuri, pasasalamat sa Ama. Hindi na luha, kundi nasisilaya na sa inyong mga mata ang ngiti na nagniningning ang mga kumikislap nyong mga mata sa tuwa. Ang labi ninyong kumikibot, hindi para magalit, kundi para magpuri at mangiti para sa inyong kagalakang tinanggap na mula sa Ama. Ilan nga ba ang mga nagsasabing, paano po ba ang tapat manalangin? Paano po ba ako mananalangin na mararamdaman ko ang aking pagdulog ay nararamdaman ng Diyos? Paano ka makakatakas sa iyong lungkot kung wala ka nang inisip kundi ang lungkot mo sa buhay, kundi yung mga problema mo, kundi kung papaano ang mga naiwanan sa iyo ng kabiyak ng puso mo? Naririto ka, anak, pakinggan mong mabuti ito. Bagamat di ka tinutugon ni Apo Kunching at di ka pinangungusapan, sapagkat ano man ang sabihin sa inyo bilang katauhan na pakiramdam ninyo at pananaw ninyo'y tao, wala pa rin kapangyarihan na dadalo sa inyong katawan para mabago ang pandaman nyo at magnilay kayo. Subalit kung sa oras na ito, mararamdaman nyo kung paano kayo pinalalakas, pinatatatag ng Ama, makakalimutan ninyo ang lahat ng hirap at sakit na nararamdaman ninyo sa kalooban nyo, sapagkat mabubuhay ang pananalig at pananampalataya nyo at ang pagmamahal niya sa damdamin nyo, ibubuhay niya rin ito. Sa gayon, mapapatotohanan nyo ang pagmamahal niya ay tapat at ang pananalig ay nabubuhay sa damdamin, hindi sa bibig sinasambit, kundi sa kalooban, ito'y nararamdaman upang mabuhay ang matapat na pagtitiwala sa Ama ay malilimutan mo at kalimutan mo marapat kung anong nakagugulo sa isip mo. Sapagkat anumang sabihin sa iyo at anuman ang gawin sa iyo, kung di mo lilimutin sa isip at damdamin mo ang mga iniisip mong nakapagpapalito, nakapagpapagulo, nakapagpapalumbay, nakagagalit, hindi ka makalalaya. Subalit, isipin mo ngayon ay Ama, pakinggan mo'y siya, pakiramdaman mo'y siya, makalalaya ka ngayon din sapagkat alam mo, may Diyos ng pag-ibig, may Diyos na tapat, at Diyos na may pagkiging marapat. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang taong dinudulugan ninyo
may mga dinadala rin at mga pasanin sa buhay. Ngunit dahil ang pagtitiwala sa Ama ay binuhay at nabuhay sa pagtalim at pagtugon nila, yaon ang malaking pagkakaiba sa ayaw sumunod, sa ayaw tumalima, at ang gusto'y patuloy lamang manalangin at dumulog. Paano mo mararamdaman ang pag-ibig ng Ama kung sinasabi niya sa iyo, "Anak, ako munang isipin mo at kaligtaan ang dalahin mo nang gumaan itong di namamalayan mo, kaakibat mo'y ako." Paano mo mararamdaman ang pag-ibig ng Ama kung sinasabi niya, "Anak, mahal kita, ngunit bakit di ako ang manahan sa puso mo?" Paano ka makapagtatagumpay kung pagkatapos mong aralan at makinig sa aral, iba naman ang laman ng iyong isipan at ang damdamin mo'y di nagbabago man din? Matutupad lamang ang mga aral ng Ama kung makikiisa ka sa iyong pananampalataya, ay siya lamang ang isipin mo at panamantalay kaligtaan mo ang sariling buhay mo at sarili ng mga minamahal mo. Sa gayon, siyang inuna mo't pinakinggan, inuna mo't sinunod, inuna mo't pinaglingkuran, siya naman ang kaakibat mo sa lahat ng dusa mo, siyang magpaparam na ganap. Napakahirap paniwalaan ng taong kaisipan, subalit ang Espiritu na maghahari sa katauhan, siyang magbibigay buhay upang kamtinyo't tamasahin ang mahirap para sa inyo upang ito'y kamtin. Kaya't halina mga minamahal ko, Espiritong di nyo nakikita, pagtiwala at paniwalaan na may magagawa sa buhay nyo. Doon mabubuhay ngang ganap kayo at magiging maligaya ang puso nyo. Sapagkat hindi pagkataong pinairal nyo, kundi ang pinanaig yaong Ama at Espiritu niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang kapwa nyo tao, mangangaral man at lingkod, manggagamot, nangangaral kung anuman ang ginaganap at pinatutupad ng Ama. Katulad nyo lang ding tao, nakakain kung nagugutom. Hihiga kung napapagod o di kaya'y sasandalo o upo. Matutulog kung inaantok. Subalit ang pagkakaiba, nagnanasa at nagmimithing tumalim at sumunod. Kaya't kung lahat lamang ng tao, anuman ang ginagampanan, anuman ang nakikita'y tatalikdan at uunahin ng Ama, mapapatotohanan ng Amang tinalikuran mo ang lahat dahil sa Kanya, siya naman ang kasama mo at kaakibat mo sa lahat ng dusa mo. Kaya nga, kung may pandinig kayo, kayo'y nakarinig at ang nakakilala, tuwirang madarama, Diyos Ama ng buhay nila. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Sapagkat ang nagmimithing umaliw at makaaliw ng kapwa niya, ang umaaliw sa kanya'y Ama. Ngunit ang nagmimithing sariling maaliw at ang sarili niya'y makalaya sa sarili niyang kapakanan, hindi niya makakamtan sapagkat nag-iisa lamang siya. Ngunit kung kasama't kaakibat ay Ama, mahirap man para sa iyo, magaan para sa Kanya. Kaya't walang hindi nakasasadyad sa kaakibat ay Ama. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Kaya't isipan man na nawawala sa ulirat at hindi makabanaag ng marapat, di maapuhap ang tama't tumpak, nagbabalik sa natural, nagiging normal ang kaisipan. Naunawaan mo baga? Anong pangalan mo? Elena, mainam ka pa. Kahit hindi mo ganang nawawawaan, nasisiyahan ng damdamin mo sapagkat nakakadama ka. Sa katotohanan lang, mas nakakadama ka kaysa sa mga katabi mong iyan. Aanihin mo ang maliwanag na kaisipan, ang natural mong pag-iisip, kung ang Ama naman ay di mo nararamdaman. Mas mainam pang pananaw sa iyo ng kapwa mo,
ikay walang ulirat at walang pangunawa, ngunit nasisya ng kalooban mo sapagkat damang-dama mo'y siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Tanda ninyo, mga minamahal ko, kakibat mo'y dusa, palagay mo bilang anak ng Ama, ngunit nagkakamali ka sapagkat ayaw niyang magdusa ang sinumang anak niya. Ngunit kung pinagdaraanan niyo ito, tuwirang nararamdaman niyo, masasabi niyo ang pagkatao lamang kayo. Subalit kung kakibat niyo't kasama niyo'y amang totoo, ang mahirap para sa inyo'y di mararamdaman ito, sapagkat ang nararamdaman niyo'y galak na dulot niya at ang kasiyahang pinasisigla kayo, bagamat kayo'y bilang pagkatao. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, na aking mga minamahal. Walang kulisap na malaki, walang lamok na di nangangaga, walang uod na pagdakay punong-puno na at nakain niya ang buong laman ng bunga. Kundi ang lahat ay nagsimula sa isa't naragdagan na kung kulisap man, na nananakit, lamok na kumagakat at uod na naninira, upang ito buksain kong lumago. Kaya't ano bagang layon ko, nasa sa inyong isipan, ko bang mangilan-ngilan ang nakagagulumihanan sa inyong pag-isip na taglay. Marapat na itong maparang at walang magdudulot ng tuwirang maglilisan, kundi yaong amang di nyo nakikita, subalit may gagawin at magagawa sa inyo. Upang di masira, isipang mabuti, na tuwirang maganda kung maghahari siya. Kaya't samantalahin ng may kaisipan, habang binabahagi na ng pangunawang mainam, ang tatak na mabuti ang kamting mainam, upang maparam na ang manakanakang dusa sa paghihirap ng loob at nalilitong isip na nagiging masama sa kung anong pumapasok. Pagkat ang tuwirang dapat manahan, yaong amang ganap, at tuwirang maglilinis na ganap sa inyong kaisipan at kalooban, sa pamamagitan ng Espiritu, na taglay ninyo tao, sa mundo ay nakisama, sa tao'y mananahan, kaya't mapapalad ang tuwirang tumanggap at ganap nagtiwala sa di nasisilayan. Subalit nakitungo at nakisangganap, pagkat sa puso ay nabuhay na matapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung kailangang ipatupad ng Ama ang naganap sa iyong buhay para lamang makita niya kung gaano kakatapat sa Kanya upang ikay patuloy niyang palakasin at patatagin, purihin mo siya kapag naunawaan mo
ang dulot niya sa iyo. Kung niloob ng Ama kung minsan ikay gutuin upang maghanap ng pagkain at busugin ka tuwiran, magpuri ka sa Ama, sapagkat kung di ka nagutom, di ka tatawag sa Kanyang, Diyos ko, wala na akong magawa, ngunit ikay may magagawa, naway may magbigay sa akin ng pagkain kung ikay taong dukha na walang nagagawa sa ibabaw ng lupa. O taong aking mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, anuman ang naganap at pinatupad sa inyong buhay, kung ang pagtitiwala at pananalig niyo'y tapat at makatotohanan, kayong lahat ay makalalaya man din, sapagkat ang pagpapalaya ay di sa tao, kundi sa Ama na makapangyarihan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Happy birthday. Yan po ang nakakalungkot sa buhay ko eh. Yung mga nagmi-meeting, ako'y mapasaya. Yung mga naghahanda para sa akin, hindi ko naman maiganting, maibalik na ganun din ang aking gawin. Sa dami po ninyo at ako na may walang kakayahan. Ngunit wala man po akong magawa sa inyong lahat. At wala akong maibigay na katulad ng binigay niyo at ginawa niyo sa akin. Ang hiling ko na lamang sa Panginoon, kayo'y kanyang gantihan. At kayo'y aliwin at siya nang magpagalak sa inyong lahat. Sapagkat ang kakayanan ko lamang po kung anong bahagi sa akin at ang magagawa ko lamang kung anong pinatutupad niya, ngunit bilang tao, pinagsusumakitan at nagsusumakit na makaganti naman, ngunit sabi nga po, naghihintay pa rin ako sa tamang takdang, kaloob at kagustuhan ng Ama. Kaya nawa po, lahat tayong naghihintay ng tama't takda, magkaisa tayong samay magtiwala. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Nakaunawa po ba kayo? Noon po, nung marupok, mahina pa ako, ayaw ko mang binabasa itong kay Hope. Sapagkat sabi ko, Diyos ko, ba't naman nangyari yun sa kanya? At dahil hindi ko pa ganang naunawaan nun, kapag ako'y nakakarating sa mga fellowship, ganitong samahan na pangkabanalan, kakarampot ang binabasa, hindi naman ma-emphasize na maigi, hindi ko rin masyadong maunawaan. Kaya nagpupuri ako sa Ama, nagpapasalamat ako sa Kanya, na sa kabila ng wala akong karunungan at kamangmangan bilang tao'y nasa akin, di ko kahihiya, ngunit napaunawa naman niya kung paano naganap kay Job yaon at bakit niya pinatupad. Kaya, napakasarap palang ipaunawa ng Diyos ang mga nagaganap sa ating buhay. Ang mahalaga, sa mga pinatupad niya at pinaganap sa ating buhay, tayo mismong mga nagaganap sa buhay natin na dinaranas natin ay wala tayong konsensyang uusigin na sa takdang araw at oras na tayo sisingilin, tayo'y di mapapalagay at tayo hindi makakali alingas-ngasang sarili. Ang mahalaga, sa kabila ng ating mga pinagdaanan, tayo ay patuloy na nakakadama ng pagmamahal at paglingap ng Ama. At sa kabila ng ating mga dadanas at mga karanasan, ito ang nagsilbing pagpapatotoo ng ating mga pagnanasa sa Panginoon na makilala at madama natin siya, ay yaon na nga ang ating pananampalataya ay binubuhay niya. Kaya napakahalaga pala ng makisa at makitungo sa Espiritu niya, naway kayong lahat makaisa rin at makiisa sa Espiritu niya. Hindi natin nakikita wika ng tao, ngunit nakikita ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Purihin ang Ama. Isang araw na may pinanggalingan kami, doon yata sa parting Malolas, kasama ko si Berhel. Tama, doon. Naka-jeep ka, kapatid. Ikaw na nakagadyan. Naka-jeep ka. Sabi ko kay Berhel, Berhel, parang kilala ko yung babae na yun, naka-jeep. Parang nakita ko na yun sa dambana. Sabi ko,
Ikaw yung kapatid. Ikaw na ikaw. Naka-jeep ka, no? Galing ka sa Malolos, papuntang. Hindi ko lang kako matandaan kung saan ko yung nakita, pero parang nakita ko na yun sa Dambana. Nakapunta ka na dito. Ayun. Tapos, sabi ko, ay basta Berhel, parang nakita ko na yun sa Dambana. Pag ako'y nasa pagkatao na, siyempre po, minsan di ba, binabahagi ka bilang tao, pagkatao sa espiritu. Ngunit, alam niyo po ba, lahat kayong gumaling at napagaling, hindi ko kayo kilala na kung ano ang pamamaraan ng Amang gumaling at napagaling kayo. Kaya wag kayo sa aking magpasalamat at wag ako ang inyong parangalan. Kundi ang dapat niyong pasalamatan at patuloy na parangalan ang Diyos na buhay. At kayo namang hindi pa nagtatamasa ng kagalingan at di pa ninyo nakakamta ng inyong kagalingan, huwag naman din kayong magalit at magdamdam, kundi patuloy kayong mangunyapit, magpakababa at maniklod sa Ama, na patuto namang siya'y kinikilala nyo, huwag si Apo Kunching ang kilalanin nyo. Buhay po ang Diyos! Sa makatwid, mga minamahal, ang dakong ito, ang lahat ng inyong nakikita na mga naka-uniforme na naglilingkod ay hindi si Apo Kunching ang pumili at humirang. Lalong hindi rin siyang nagtalaga para sila'y maging lingkod. At lalong hindi rin sila bilang Apo Kunching, hindi siya ang nanawagan sa kanila at nagsabing pumarito kayo rito. Lalong hindi naman din si Apo Kunching ang gumusto at pumili sa kanyang kalalagayan ngayon at pinaglilingkod niya. Kundi, kung kilala ninyo at kikilalanin ang pinaglilingkuran ng mga naka-uniforme naririto at mga taong naririto ang kumilala at nakakilala at nakadama na at isa na rin si Apo Kunching sa harapan ninyo, ay makakarinig din kayo at makakadama. Kung anong naramdaman nila, mararamdaman ninyo. Kung ang pagnanasa nyo ay tulad ng kanila. Kaya't kayong lahat naway makadama, makakilala at magtamasa kayo ng ligaya. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Kapag wala ka pa sa Ama at wala ka pang pinagtitibay niya at binibigyang malawak na pangunawa, kapag may inisip kang gawin, gusto mo magawa mo na agad. Ngunit kapag ang Espiritu niyang nasa iyo, naisip mo man ito, sasanggunin mo muna at kung kaya mo'y gagawin mo at kung gusto'y matutupad. Tama baga? Kaya mapapalad kayong mga patuloy na sumasangguni sa Ama kung sa pagsangguni nyo at naramdaman nyo at niloob na humingi kayo ng sinyalis, Panginoon, kung kalooban mo'y maganap. Pinatupad naman niya, may pinagdadaanan kayo ngayon. Sa kabila ng pinatupad niya, kayo bagay susukot magagalit? Hindi, sapagkat patuloy kayong lalapit, magtitiwala, mananalig upang kung papaano niyang pinahintulot sa inyo ang maganap na sa kabila ng dinulog niyo at pinahintulutan niyang mangyari at maganap, may kakayanan kayong, may lakas kayong mahulagpusan ang lahat. Sapagkat ganang inyo, hindi nyo kaya. Magsisisi pa kayo at maninisi pa, bakit niloob mo ito, hiniling ko naman. Subalit, kung sisidlan kayo ng pangunawa at mabuting kalooban, masasabi ninyo, Ama, kung niloob mo man po ito, at pagkatapos ay pinagdaraanan ko'y ganito, alam ko, isang patotoo pa rin may gagawin ka sa buhay ko at nananalig akong makakasadsyad pa rin ako. Yaon ang pawang katotohanan na naganap kay Job. Kaya't nanalig siya at nagtiwala sa kabila ng kanyang kaganapang pinatupad sa buhay niya. Ang pagtitiwala, pananalig, pananampalataya niya ang nagsadsyad, naghulagpos at nagbigay tagumpay. Kaya naman, sa kabila ng mga kung anong pinagsasabi sa kanya ng mga kaibigan niya, anong sinabi ng Ama? Wala siyang pakikinggan isa man sa kanila, maliban si Job, na kung siya ang manghihingi ng tawad para sa kanila, patatawarin niya. Sa makatwid, kung ano man ang sinabi sa iyo ng kapwa mo,
At sa palagay nila'y sila'y mabuti at ikaw ay masama't masama kang tao, ang mahalaga ang pagtitiwala ng Ama'y di nawawala sa iyo. Yan ang pakamithiin nyo, ang siyang magtiwala at maniwala sa inyo, kaysa kapwa niyong matuwa, purihin kayo at pasalamatan, pagkatapos ang Ama, siya naman ang sa inyo'y tatalikod naman. Magala kayo at magpuri kung ang Amang nalulugod at kayo'y kinalulugdan. Bilang kanyang mga anak, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya't mula kay Lucas, minsan nagtalo-talo ang mga lagad kung sino sa kanilang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Maraming tao ang hindi makapaniwala sa mabuting ginagawa ng kanilang kapwa, na sa halip na sila ay tulungan at pabayaan sa kanilang mabuting ginagawa, sila pang nagsasabing, hindi naman sila kasama. Anong karapatan nila? Ngunit iba ang katwiran ng Kristo at Ama. Ang kapanalig natin, ang di laban sa atin, ay kapanalig natin. Sa makatwid, kung di mo nilalabag ang kalooban ng Ama, at di mo nilalabag ang kagustuhan niya, at isa kang nagsusumakit at nagsusumikap na anak niya, isulong mo ano man ang sabihin sa iyo ng kapwa mo, sapagkat alam mo, siya'y totoo at tapat kong mangako bilang Ama mo. Kaya't kung papaano ang mga sabi-sabi ng kapwa mo, itakwil mo ito sa isip mo, ipara mo ito sa damdamin mo, nang ang maidulot sa iyo ng Amang nagbibigay ng galak sa iyo ay tuwirang ligaya. Sapagkat bilang tao, hindi nyo kakayanin ang gumawa ng napakabutit, pinakamabuti sa kapwa nyo, sapagkat tanging Ama lamang ang makagaganap nito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, kaya mapapalad kayo at magbunyi kayong mga mabubuti ang nagagawa sa kapwa nyo. Sapagkat napakilala ng Ama sa pagtanggap nyo sa Kanya, may nagawa kayong mabuti dahil sa Kanya. Pagpalain kayo. Kaya nga't mulit-muli tuturan, humayo kayo sa pagnubay at paghahari ng Ama, tupdin at gawin nyo ang marapat sa Kanya, at tutuparin naman niya ang makabubuti sa inyong mga nagnanasa ng mabuting pagtupad at pagtalima. Pagpalain kayo. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Buhay ba ang Ama? Kapag dinanas ninyo ang bumubuo kayo, tagabuo kayo, at niloob pinahintulot ng Ama sa pamilya ninyo'y may nawasak, masasabi ninyo, Diyos ko at Ama ko, ba't pinahintulot mo ito? Ngunit tutugunin ka ng Amang tapat sa iyo, anak, huwag kang malumbay, ni huwag kang mabahala. Ano ang gagawin ko na maiiba sa kapwa mo kung hindi mo tutupdin at gagawin ang saki habilin? Niloob ko man yan at pinatupad ko, ngunit bubuuin ko't sasayos ko pa rin. Kung ako'y ako man din, hindi kita iiwanan. Kung niloob sa inyo sa kabila ng inyong ginagawang nanggagamot kayo, ngunit bakit kayo niloob na magkasakit? Kailan may di nyo rin masasabing, bakit ganon, bakit ganyan? Ako'y ginamit mong magagamot, bakit ako'y nagkasakit?
Alalahanin niyo sa tuwina kung ang isang tagapagligtas, walang ginawa't walang kasalanan sa masamang tao, ngunit ang ginawa ay higit pa na paghamak sa pagkatao bilang nagkatawang tao. Kaya't sa tuwina ay magugunita niyo ang lahat ng mabuti sa pagiging mabuti nyo kapag ang mabuting isip at mabuting damdamin ang naghari sa inyo hanggang sa hindi nyo namamalayan, nakasasadsyad kayo, nakahuhulagpos kayong ganap. Kung sa kabila ng pagtulong at pagdamay sa inyong kapwa, sa layunin at mabuti ninyong mga ginagawa, pagkatapos ang paratang at bintang pa rin sa inyo ay kayo'y masama, at kayo'y isang taong walang kwentang mga nilalang. Kayo'y mga masasama ang ginawa, sa kabila ng wala kayong inadhika at wala kayong ginawa para sa inyong kapwa na batid niyong makasasama, wala pa rin kayong dapat tupdin at gawin, kundi patuloy kayong lumaban at tupdin niyo ang nararapat. Sa gayon, tuto pa rin naman ang Ama ang sa inyo'y makagagalak hanggang kayo'y sadsyad at makasadsyad na ganap. O taong aking mga naiibig at tunay na iniibig na lahat, kaya't kung tuwirang ang mga natutupad at nagaganap sa buhay ninyo ay nagpapasakit ng inyong kalooban, alalahanin nyo, may nauna sa inyo. At kung di nga kayo susunod, anong pinakaguro na dapat ay maging ganap ang mga naituro? At ang mga natuto at sumunod ay natuto rin ganap. Kaya't kung paano kayo natuto kayo sa mga aral na mabubutit, ang guro nyong pinakalimbawa sa inyo, ang siyang sinusundan ninyo, mapapatotohanan nyo, ang mula sa Ama ay mula sa Anak, at ang mula sa Anak ay mula sa Ama, at ang mula sa Ama at Anak sa pamamagitan ng Espiritu na bahagi sa mga tumanggap at nakipagtotoo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, yamang na isa katuparang nang naisiwalat ang mga marapat, tanging ikaw rin ang nakababatid at nakatatalos, ng laman ng diwa't kalooban nila'y nalilirip, sapagkat ikaw ang pinagmula ng lahat ng mabuti, at ikaw din ang pagmumula ng lahat ng kabutihang ganti. Kaya't naririto sila't nilalaga kung totoo, yamang Espiritu mo ang binabat pinangusap. Naririto ang mga anak mo, masdan mo silang lahat, tigibin mo ng galak, ang sa'yo'y tapat na tumatanggap, at patuloy na naglalayon at nagnanasang, ikaw ay mapuhap at paglingkor ang ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang takda ng kalayaan ay dinaratal mo, at ang kalaya ay kakamtin ng mga anak mo, kaya't kung papaano nakalaya ang mga pinalaya mo, tuwirang mapapatotohanang, ikaw Ama ko ay tapat at totoo. Kaya't ang mga nadidimlan sa bukot dalangin sa iyo, yamang binabamot pinaghari sa tao, at pinangusap mo sa bibig na ito, ang makaawa at kahabagan sila, nawa sila ay matuto, mabuksan ang pangunawa at madama ka, tulad ng mga nakadamat pinadadama mo kung ano't sino ka bilang sa kanila. At yung mga sutil at palalo, bahala ka na Ama ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Narinig niyo po ba kung papaano ang mga panahon na yon ay marami rin pinagdaanan ng mga lingkod, naglilingkod? Subalit marami siyang pinatupad, pinaganap at binigay galak. Ano ang pangalan mo? Leonora. Hindi. Leonora. O, mo, kahit ka paano, nakaalala ka pala. Nalimutan ko na eh. Ano kaya yung pangalan mo? Sabihin mo nga uli. Ano nga ba? Nakakalimutan mo rin. Ala, pares pala tayong malilimutin. Ano nga ba? Ewan ko nga ba?
Ano nga yun? Anong pangalan mo? Nakakalimutan ko na nga. Ah, binigay mo na ba kanina? O ngayon, ibigay mo uli. Kaya nga, nakalimutan ko na. Ah, nakakalimutan ko na rin. Nakalimutan. O, ilang taong ka na? Ah, alas 4 na. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na daw? Ilang taon? Alas 4. Hindi. Ano? Edad. Nakalimutan. Ano daw yung edad mo? Ano edad mo? Ano? Ano nga ba yun? Oh. Ano? Hindi. O, sige. Taga saan ka? Alas. Taga saan ka? Lugar. Taga saan ka? Lugar yan sa Kwan. Saan? Doon sa amin dyan. Saan yun sa inyo? Ano nga ba yung balong? Anong pangalan nito? Nakalimutan ko na nga. Ito, anong pangalan nito? Ano ba pangalan yan? Ha? Ikaw. Salita ka. Yung tinatanong na. Eh, ikaw nga tinatanong ko, anong pangalan nito? Anong pangalan daw ni Mami? Anong pangalan? Nakakalimutan ko na kasi. Eh, baka yung panty mo nalimutan mo. Hahaha. Tingnan ko nga kung nakapanty ka. Mhm. Nakakalimutan ko na. Nalimutan mo. Mamaya ko na mabawag. Ano na. Mamaya mo na maalam. Mamaya ko na yung O sige, babalikan kita ha. Sige, babalikan kita ha. O ikaw, kumusta ka na? Naku ba? Kumusta ka na? Ha? Pag wala ba yun, hindi ka makahinga? Nakakatulong ba yun? Eh ba, hindi ko pinaalis. Ha? Eh, ba't dito? Dapat nga, dito mo inaalis eh. Ha? Ah, ganun ba? Eh, pagka nandito ka, lalagay mo yan para... Kumusta ka na? Di ka makakain. Noon, ang ubo mo naman ang hindi mo maapo. Ngayon naman, di ka makakain. Ha, kumusta? Dapat may naiiba. Ano ang naiba sa hindi naiba? Kaya't may maiba nang may makita kayo. Magtiwala kayo, may gagawin siyang kaiba sa inyo. Kaya't kung kayo'y nagtitiwala na sa amang magagawa sa inyo, mananalig na makakamtan, yaong kaibang gagawin niya. Kaya't kung paano paniniwala mo, ipatutupad niya kung ano nga ito. Kaya't tanggapin mo na mahiwaga siya, nang mahiwagaan ka sa gagawin niya sa'yo. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Dakila siyang walang kapantay, noon, ngayon at kailanman, hindi nagbabago siya sa buhay nyo bilang Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Naalala mo na ba? Anong pangalan mo daw, Inay? Nakalimutan ko na nga.
Kala ko peray laman yan, tsinelas pala. Ayaw mong iwan tsinelas mo, natatakot kang mawala. Ano? Nakalimutan ko na nga yun. Nakalimutan mo na. Naku, baka naman matusok ako sa kuko mo. Kahahaba. No. Anong pangalan mo? Oo, teka, manalangin ka, manalangin ka. Sabihin mo nga. Sino ba tinatawagan mo? Sino? Ah, ito ba o ang Diyos? Ay, ito ba o ang Diyos? Sino? Ay, sino tinatawagan mo? Ang Diyos o demonyo? Ano tinatawagan mo? Ang Diyos o demonyo? Sagutin mo yung tinatanong ko. Mamili ka. Diyos, demonyo. Ha? Tingnan ko lang kung may... Isa lang. Sino tinatawagan mo? Isa lang. Diyos? Ang Diyos? Eh, ang Diyos. Mamaya ko pagka makakalimutan ko, andiyan ka, dadalhin ko sa'yo. Nakakalimutan ko talaga. Huwag mo nang persahin hanggang dumating. Mabuksan, 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 mabuksan. Saan ka kukuha ng manggagamot na ganyan? Ano ba? Kumusta? Dapat lagi kang nagsasaya. Dapat lagi kang masaya. Dapat di ka umiiyak. Dapat lagi kang sumasaya. Hindi ka laging nalulungkot. Tama ba? Eh, pag nakaupo ka, nakahiga, nakaupo, nakahiga, nakaupo, laging lungkot. Paano kang liligaya? Ano? Oh, ikaw, natatakot ka bang mamatay? Ilang taon ka na? 70? 77? 77. Palakol. Eh, pag nalagpasan mo yan, medyo mahaba-haba pa, no? Buhay ba ang Ama? Sa tao lang yun, palakol. Wala namang palakol dun Di ba? Sa tao palakol, sa Ama ay hindi palakol. Lahat ay siya pumuputol ng mga labis at umaapaw, kinakalos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, para hindi putulin, para huwag kalusin, gawin tama, pantay, tumpak, marapat, at dapat. Tama baga? Paano mo naman magagawa yan kung bilang tao ka lang? May kakayanan ka bang gawin ito? May kapangyarihan ka bang magawa mo yan? Wala. Kaya ibinigay niya ang tutupad gaganap sa iyong buhay pagkatao bilang alam na mahina ka, marupok at may kahinaan. Kaya kung di mo tatanggapin at di ka makakatanggap, ano ang kasama mo? Paano makalalaban ka? Paano ang gagawin mo? Kaya dapat may tanggapin ka. Sino? Sino siya? Makaupo nga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Dati, noon, ngunit hindi na nga maibabalik dahil dati na yun Parang kailan lang, nung nakaraang taon, mga alagad, ilan ang nagdiriwang ng Setyembre,
Ngayon, nabawasan ang isa. Ngunit, ang Ama hindi nalalayot, di lumilisan, hindi nababawasan ang kapangyarihan. Kaya, ang dapat gawin ng mga buhay na natitira pa, patuloy magtiwala, manalig sa Kanya'y sumambang matapat. At ang namatay ay di mo na mabubuhay pa kung lalo't higit na nakabaon na. Ngunit ang Ama'y patuloy mong buhayin sa isip at damdamin mo't magpapadamas siya at patuloy Kanyang dadabahin. Patuloy Kanyang aaliwin. Patuloy Kanyang palalakasin. Kailanman ay hindi bababa ang patay para sabihin niyang, pumunta ako sa impyerno eh. Doon ako nakarating. Ay, doon pala ako sa langit nakarating. Kaya kayo'y aking hahabilinan. May Diyos talagang buhay at kayo'y magbagong buhay. Wala ni isa mang patay na babalik at makababalik na. At dahil wala nga na bilang tao, may isang nagpatutong bumalik nga pagkatapos na bumalik sa Ama upang muli bumalik at sabihan naman ang mga anak niya. Sino kaya siya? Yaon na nga ang Jesucristong nagpapatuto na may buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay. Kaya ako nagtitiwala at naniniwala kayong may buhay na walang hanggan at bagong buhay at may kalwalatian at may wala ng hanggan kamatayan, dapat gawin ang aral na sundin at tupdin at makinabang ka ngayong ika'y buhay. Sapagkat kung patay ka na, di mo na yan pakikinabangan, bulok na yung katawan. Kaya upang pakinabangan mo at makinabang ka, ngayon pa lang nabuhay ka pa at nabubuhay ka pa sa lupa, makinabang ka na sa magandang pangaral at magandang aral dahil ito'y makatotohanan. Walang sumunod sa Ama na di niya kinalinga. Walang tumalima sa Kanya na di siya ang nagbigay ganti sa kanila. Walang mabuting anak siya na pasama at napariwara siya. Kaya ang lahat maging ganap sa paniniwala, pagtitiwala sa Kanyang magagawa. Buhay ba ang Ama? Kaya habang may buhay, magtiwala, umasa, manalig kayong ganap. At may magagawa ang Diyos na mahimala, mahiwaga, mapagpala, at di namamatay magpakailanman. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagarian kayiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nagsusumamo ka man at pinagsusumamo mo ang iyong kagalingan, ngunit kung may samang loob mo, paano mo madarama ang magandang dulot ng Ama? Pinagsusumamo mo at nagsusumamo kang ikay gumaling, ngunit ang isip mo'y nagugulumihanan, naiinis ang damdamin mo, nalilito ang isip mo, ang kalooban mo'y may masamang pakiramdam, makikilala mo ba ang iyong tinatawagan? Kung nagsusumamo ka at pinagsusumamo mong ikay pagalingin at palayain, ngunit sa pagsusumamo mo'y may kalakip kang pagbibintang, pagpaparatang at hinaing na walang patid, nagalit ang kaakibat. Ikaw kaya'y sasay at liligaya at tatamasahin mo kaya ang pagpapalaya ng Ama. Mga minamahal, lahat ng nagsusumamo at nakikiusap sa Ama, dapat malinis na puso, malinis na isip ang sa kanila. Buhay ba ang Ama? Sa gayon, mararamdaman mo at ipapaunawa sa iyo ng Ama, bibigyan ka ng pangunawa sa bawat nararamdaman mo. Upang sa gayon, di mo namamalayan, aba, isang araw, malaya ka na pala. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong turan, habang may buhay at may hininga, lagi kayong manaligat, umasa, may bukas pa. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, tapat, totoo, dakila ang Diyos. Kayo ba? Tapat sa Kanya, sa kadakilaan niya, sumainyo ang paghahari niya.
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yan. Candy na naman. Magliwanag ka. Oo nga naman. Ako na. Bigyan kitang corona. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, nalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari. Tinanggal mo. Bakit nilagay sa iyo yung balat? Parang candy baga.
binuklat, at nabuksan. Ayun. Pag binuksan na nga may ang pag-iisip mo, makakaunawa ka na. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, marali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka hindi ka niya, manalig ka na. Bawat araw, lagi niyong tatandaan. Lahat niyan pag para sa'yo masarap talagang malalasap mong masarap. Ngunit lahat na yan, kahit napakasarap, kung para sa'yo di masarap, wala kang malalasang sarap. Ibig sabihin, ano man yung nasa sa'yo, kung pinapalagay mong masarap, sumasarap na rin. Ngunit gaano man kaganda ang buhay mo at gaano man kasarap ang naging buhay mo, kung hindi mo pinasasarap ang pagtitiwala mo sa Ama, hindi pa rin masarap ang nakamtan mo. Kaya ang lahat, nasa paniniwala, nasa pagtitiwala, nasa pagsasabuhay, nasa pagtanggap para gumanda at maging masarap ang malalasa ng buhay. Kaya sa inyong lahat, kung di nyo kilala ang Ama, simulan na. Kung hindi nyo pa siya nadarama, magmithi kayong madama. At kung nasa inyo naman na siya at nadama at nakilala nyo na, magmithi naman kayong wag nang mawalay pa. Manahan kayo at nang makita nyo kung ano ang bawat araw at gabi man na pagtupad niya. Sa buhay nyo tao, bilang anak na minamahal niya. Na mahal niya. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Patuloy na liwanag ang maghari sa inyo. At magbithi kayong panahanin ng banal na Espiritu upang lahat kayo'y maturuan ng tama't tumpak sa buhay nyo. At maitawid kayo sa mabuting daan at katotohanan. At sa gayon makikita nyo at makikilalang lubos ang mabuting mga layon at nasa ng Ama sa buhay nyo bilang mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagpapalay, walang mali, walang katapusan, walang hangganan, ang kapangyarihan ng Ama. Maramdaman, nawa ninyo. Mapaniwalaan, nawa ninyo. Matanggap, makamtan, nawa ninyong lahat. Pagpalain kayo. Halina kayo, magsiwina.